Paglakad lang, pagkagabi na, yun ang ano sa akin kasi may namat ako. Meron tungkol ako lagi. Kasi parang minsan parang may matulog pagkaro. Yan ang karton ko eh. Bulok. Diyan mo na kayo. Ito. Dito ko taga. Daan. Naiyak sa mga manugang ko. Siyempre, pampabigat pa rin ako kasi dami nila ng anak. Mahirap din. Na ano ako, napunta ako sa kanila, akyat ako, hindi nila ako natutulog. Kahit alam ko na ang pagkain na ako nakain kasi na ibigay na lang sa mga bata. Pero ayaw niya, magagawa namin. Kasi naman mag-aano yun, matanda, diba? Para lang matahimik, diba? Tingnan na lang. Minsan, matigas ang ulo. Ito, ganyan talaga ito matanda eh. Karton at saka kumot, ulam ko, mga damit na nakabalot sa plastic. Ano lang, karton lang. Malinis yung pagkalilinisin yun ng mga apo ko. Tapos, ano, pagdating ko malinis na yun. Matagal na ako natutulog doon. 1964, diyan ako natutulog. When I call them up, they said they are very crowded. They are very crowded, they say, there in Bacolod, so they cannot accommodate me. And besides, maybe because I have ailment, because of my cancer, because of my AIDS, maybe they don't want to take care of an old woman with ailment. One time na naginip ako, it's parang very, very true. The Sacred Heart told me, enter the convent. Inisip ko, walang madyong doon, walang kusino doon. I don't like Lord, I don't like Lord. Sabi ni Lord, if you don't enter the convent, you'll never get married. Naging totoo. I had been business and advertising manager with the Philippine Medical Women's Association. Wala na ako ngayon pera kasi, di ba, ang cancer is very expensive. With my osteoarthritis and my heart, so many ailments, di napakagastos, nauubos ang aking savings. Last ko na ito nga sayaw. Bukas, mamaya, hindi na sayaw. Mas gusto ko dito kasi walang problema dito. Kasi kung minsan ang mga kamag-anak, pagkasawaan ka,
Dito hindi kami kinakasawaan. Akay, masarap ang kain na to kay no. Wala gatang bisita, ilaning ulam. Kay, sarap? Oh, gapang gapang ano yung dilaw. Kaninang umaga, pag ano ko dito, nakahiga siya. Tapos ngayon, sinabi ko, oh bakit ano siya? Kasi milagnat ako, sabi niya ganun sa akin. Ako, sige, inumin mo yan. Tapos yun, hindi na siya, hindi na siya umalis pa. Sasabi ko din sa kanya, huwag ka na lang umalis, huwag ka magala ngayon dahil ano, may sakit ka. Nakakaawa talaga. Siyempre, patanda na rin tayo. Yung sa sitwasyon niya. Meron lang sanang mga anak, dapat anuhin talaga yan siya. Yung alagaan dahil tsaka may sakit kasi. Ang sakit ni Lola Lydia ay bronchiectasis. Ito ay resulta ng pagkakaroon niya ng TB noong 2003. Ang sakit na bronchiectasis ay isang lung infection na dinidescribe ito ng overproduction ng plema. Hindi mabibigyan ng tamang gamot si Lola, po pwedeng mahirapan siyang huminga, lalo na sa ngayon na ang kondisyon ni Lola, yung physical health niya, hindi ganon kalakas ang kanyang resistensya. Kailangan talaga niya is a decent house, a family to take care. And yung mga gamot kasi is supportive management na lang. Gusto niya may isda. Oo nga, gusto niya. Sarili ko lang magsaing. Kahit may lagnat ako, tatayo ako na magsaing. Oo, talaga. Mahirap talaga. Mahirap talaga ang buhay ko. Kaya pinagsisihan ko nga umalis ako dun sa amin. Si Lola Evelyn, ano yan, meron siyang dementia, tapos malnutrition, tapos may mga bed sores na rin siya kasi bedridden nga siya. Dementia, usually sakit yan sa brain na may, in layman's term, pagkalimot. Nakalimutan na nila yung kailangan nilang kumain, kailangan nila ng matulog, yung mga ganon. Yung mga basic na functions na ginagawa natin. Hindi na nila yun ginagawa. Ayun, si Lola, minsan hindi na natutulog. The whole 24 hours, gising siya. Kuminsan kasi yung sa gamot, yung wala rito, hindi naman agad-agad nabibili dahil kailangan idadaan pa sa proseso yun eh. Kasi dito, meron kaming patakaran ngayon na palliative treatment. Ibig sabihin, kung ano na lang yung pwede natin ibigay sa mga katulad ni Lola na hindi na magiging functional,
hindi na siya dinadala sa hospital. Kasi nadala na yan before, hindi naman siya nag-totally recover. Lumakas lang. May mga situation din naman na hindi lang sila namamatay sa hospital, kundi namamatay din sila dito sa loob ng center. We tried na i-locate yung kanyang family through letter sa Mindoro. Wala na siyang talagang kamag-anak. Masakit din pag walang pamilya na sumasama at kami mismo ang sumasama sa paglilibing sa kanila. Mag-isa na lang nga sila dito sa center, di ba? Hanggang sa pagkamatay nila, kami-kami pa rin yung nakakasama nila. Yung mga staff, yung mga nag-alaga sa kanila. Napakahirap nun kasi yung huling hininga nila, hindi man lang nila nakita yung kanilang mga anak, kamag-anak. Kaya na lang ang buwan ko na isang araw pupunta siya dito sa akin. Umayakap ko lang. Yakap ko lang. Wala na lahat sa amin yun.